ngayon ang inyong tagapagbalita. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Unang araw po tayo ng edition mga kaibigan ng ating network news. Ito po rin ang unang araw po ng bagong taon, Enero 1 na po, 2016 na sa ulo ng ating mga balita. Umaabot naman sa mahigit 100 katao sugatan dala naman sa paputok sa Metro Manila sa nakalipas magdamag. Pinakamatindi, yung isang sugatan po na lasing na lalaki, naputukan po ng paa. At ito'y putol ang paano ng apakan, itong tinaguriang Goodbye Philippines. 7 sunog rin na natala sa Metro Manila sa nakalipas na magdamag. Sa ating unofficial tally ng Bombo Radio Philippines, sa Bombo Radio lamang ito mga kaibigan sa nakalipas po na magdamag. At mula rin mga kaibigan, December 21, halos 500 po ang naputukan na kaugnay pa rin ng holiday season o pagsalubong sa bagong taon. Isa naman police inspector binaril patay ng kanyang tauhan sa New Year's Eve dyan po naman sa Iloilo. Daang-daang mga Yolanda survivors nagpalipas po na magdamag sa evacuation center dila naman sa nangyaring sunog doon naman sa lalawigan ng Leyte. Mga evacuees din sa Sultan Kudarat na apektado po ng pag-atake ng mga rebelding BIFF. Malungkot din ang pagsalubong ng kanilang bagong taon. Turutot Festival, matagumpay namang nairaos dyan sa Davao City at zero casualty na itala naman, kaugnay pa rin ng kanilang pagsalubong ng bagong taon. Balita naman sa ibayong dagat, pagsalubong naman ng Dubai sa New Year, binalot ng panic matapos masunog ang isang luxury hotel bago naman ang fireworks display. Ang Santo Papa nananawagan pa rin na pairali naman ang good news ngayong taong 2016. Sa sports balita, si Manny Pacquiao magsimula na raw sa kanyang training sa buwan ng Pebrero kaugnay sa laban sa kampiyon na si Timothy Bradley. Si Pacman nagbigay naman ng panayam sa Bombo Radio. Sa showbiz balita mga kaibigan, alamin din natin ang mga ingranding mga fireworks display ng iba't ibang mundo kaugnay pa rin sa pagsalubong sa taong 2016. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na para din tayo mga kaibigan sa ating live video streaming sa official website ng Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombel Maraco sa detalye ng ating mga balita. Madako muna tayo sa sitwasyon sa Metro Manila mga kaibigan, dahil sa traditional po kadalasan po ang Metro Manila ang may pinakamarami pong sugatan tuwing sasapit naman ang bagong taon. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Pumapalo na ngayon sa 115 ang bilang ng mga naputukan. Yan ay isa nakalipas lamang na magdamag dito sa Metro Manila. Sa latest report ng Department of Health, ito ay umaabot nga ng mahigit 100, pero tayo ay may mga individual na nakalap na report mula sa mga sources ng Bombo Radio Philippines sa mga tanggapan at iba't ibang ospital dito sa Greater Manila area. 39 nga, Bombo Elmar, ang naitala sa isang ospital lamang. Ito yung Jose Reyes Hospital sa lungsod ng Maynila. At ang pinakamatinding naitala rito ay yung pasintabi sa mga kumakain. Naputulan ho ng paa dahil sa kalasingan ay inapakan niya yung isang uri ng paputok na tinatawag na Goodbye Philippines. Ang nangyari, Bombo Elmar, ay goodbye paa dahil kanina lamang ay tuluyan na siyang pinutulan ng paa. Kinilala ito ng mga doktor na si Jerry Flores ng Tondo. At ayon nga sa kanya, ay hindi raw niya alam na puputok pa ang naturang firecracker, kaya't ito ay kanyang inapakan. May dinala rin dito sa Jose Reyes na naka-attire pa ng clown at kagagaling lamang sa party, pero hindi kasayahan yung kinahantungan dahil siya ay inoperahan sa kanyang kamay matapos matamaan ng paputok. Umaabot din sa 37 ang naitala sa Amang Rodriguez Hospital at may 47 naman na naitala sa Pasay City General Hospital. May 13 mga biktima sa Pasig City General Hospital at ang isa nga dyan, yung 15 anyos na babae, at mga ilang minuto pa lamang yung nakakalipas ng ito ay dalhin sa naturang pagamutan. May 33 namang nadala
sa East Avenue Medical Center, Bombo Elmar. 12 anyos na batang lalaki yung isa sa latest na isinugo dito at duguan pa nang ito ay dalhin ng kanyang mga kamag-anak. Nasa 26 naman ang nadala sa Mandaluyong Medical Center habang siyam sa Taguig Pateros at 2 yung sinasabing tinamaan ng ligaw na bala. Sa Makati City naman ay mayroong ilan tayong na-record na biktima ng pamamaril at ito ay dahil nga nagkagulo doon sa isang okasyon ng pagdiriwang ng bagong taon. Sa Marikina ay meron ding mga naitala at meron pang sinasabing tinamaan din ng ligaw na bala nitong mga nakalipas na oras. All in all, Bombo Elmar, 115 as of this moment, pero wala pang ipinapatawag na pulong balita ng Department of Health dahil nagbabalidate pa sila ng mga impormasyon. Kapansin-pansin, Bombo Elmar, hindi isinama ng DOH yung data ukol sa mga tinamaan ng ligaw na bala dahil kinakailangan umanong i-verify nila ito dahil baka sa ilang pagkakataon ito ay sanhi naman ng alitan o talagang nagbarilan yung ilan sa mga biktima ng tama ng bala. Kaya naman, nais ng Department of Health na ito ay maging validated upang maikategorya nila ito kung ito'y bahagi ng isang krimen o ito naman ay talagang ligaw na bala lamang kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. How's that, Bombo Elmar? Bombo Dennis, yung naiulat mo na naputulan ng paa, nakakalungkot, ano? So ang inapakan pala niya yung Goodbye Philippines. So nangyari goodbye paa siya ngayon, ano, Bombo Dennis? Ito yung Goodbye Philippines na yan, hindi siya to parang bomba na to, Bombo Dennis, ang lakas nito. Gano'n na nga, ito ay kumbaga lagpas doon sa sinasabi ng Department of Health at ng Philippine National Police na dapat ay 1/2 lang ng isang tablespoon yung pupwedeng gamitin sa isang uri ng paputok. Pero ito ay mahigit isang kutsarita na, Bombo Elmar. Kaya naman, yun, kitang-kita yung ebidensya at goodbye na yung kanyang kaliwang paa dahil habang siya ay lasing ay tila nagmagaling doon sa kanyang mga kainuman at inapakan yung may sindi na ito, Bombo Elmar. Kala niya hindi po putok. Yun. Kala niya rin hindi matatanggal yung kanyang paa pero tuluyan ang inalis ng mga tauhan ng Jose Reyes Hospital ang naturang paa ni Ginoong Jerry Flores. Bombo Dennis, ano, bagamat napakarami pa rin, ano, ito ba ay matuturing pa rin na mas mababa kumpara sa nakalipas na taon? Yung mga insidente, ano, itong nakalipas lamang na magdamag, ano, hindi pa kasama rito yung December 21, Bombo Dennis, na mga injured dahil naman sa pagsalubong sa mga paputok sa Metro Manila, Bombo Dennis. Actually, sinasabi ng mga otoridad na ito ay mas mababa kumpara last year dahil nagkaroon nga ng pagbuhos ng ulan sa kasagsagan ng sinasabing nalalapit na pagsalubong kanina sa 2016 o sa bagong taon. Kaya naman yung ilan na mga nakabili ng paputok ay hindi sumabog yung kanilang mga nabili dahil ito ay nabasa ng tubig ulan. Pero may mga nagpumilit pa rin pagkahupa ng ulan, saka naman nila sinamantala yung putukan kahit lagpas na ng alas 12 ng medyo sunod-sunod yung marinig nating pagpapaputok ng ilan sa ating mga kababayan. Pero ang masamang balita nga dyan ay mamaya ibibigay natin ng update sapagkat nagdulot ng ilang sunog sa Metro Manila. Doon sa record natin halos 5 yung malalaking sunog at may sinasabi na 2 pang karagdaga na minor naman at agad na pula. Pinakamalaki dyan ay mamaya i-update natin yung ating mga kababayan. Ang masama pang balita, Bombo Elmar, yung kalat na basurang iniwan ng pagsalubong sa bagong taon ay naglipa na dito sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, gayon din sa mga iskinita at yung smog, yung usok na dala ng mga paputok, ngayon ay pinagtitiisan, lalo na ng mga may sakit sa paghinga ay malaki yung kanilang problema dahil nga hindi sila makagala sa mga lansangan dahil nga dito sa makapal na naiwang smog. How's that, Bombo Elmar? Bombo Dennis, ano, kahit pa paano maganda yung na iparating at ginarin itong pag-ulan kagabi, ano, dahil sa agad ay naibsan kahit pa paano yung pollution, yung smog, ano, dahil naman sa pag-ulan, Bombo Dennis, liban dito, dahil siguro sa basa yung mga lansangan sa Metro Manila, kaya naibsan din itong mga paputok, ano, Bombo Dennis. Hindi pa tayo safe na makapagsasabing totally mababa talaga itong mga bilang ng naputukan, Bombo Elmar, dahil may mga ilan sa ating mga kababayan, alam natin na dahil
3 hanggang 4 na taon na tayong nagko-cover dito mismo sa mga ospital, dinadala nila yan kung no choice na talaga sila. Kinaumagahan na o kundi naman pagkalipas ng 2 araw, akala nila kakayaning gamutin sa kanilang mga bahay. Pero batay sa mga nakaraang taon, Bombo Elmar, sumusugod itong mga nabiktima ng paputok, hindi mismo uno. Minsan later today or maybe petsa 2, petsa 3, saka dumarating yung ilan sa mga naputukan dahil nga hindi na kaya ng kanilang self-medication. Kaya payo ng Department of Health, iwasan ang mag-self-medicate dito sa mga ganitong kaso dahil nga napakadelikado, lalo na yung tetanus ay mapanganib at maaaring kumitil ng ating buhay kahit maliit lamang yung tinamong sugat. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Samito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bas Radio, Bombo! Mamaya bibigay natin yung initial nating breakdown mga kaibigan. Doon po naman sa ating unofficial tally nationwide. So magitan po ng pagantabay ng Bombo Radio Philippines iba't ibang dako ng ating bansa sa pagsalubong pa rin sa bagong taon. Hindi lamang sa Metro Manila ang tinutukan po ng Bombo Radio Philippines, kundi iba't ibang dako ng ating bansa. Makikumusta tayo mga kaibigan sa iba't ibang mga probinsya kung paano rin sinalubong itong 2016. Madako muna tayo dyan sa Iloilo. Makikumusta tayo dyan. Kumusta dyan ang pagsalubong Bombo Radio Iloilo? Nagpapatuloy sa ngayon ang pagtugis ng mga pulis sa kanila ring kasamahan na bumaril patay sa kanyang opisyal sa New Year's Eve. Ang insidente ay nangyari mga alas 8 kagabi sa headquarters ng 2nd Maneuver Platoon ng Iloilo Provincial Public Safety Company sa Hibulo, Haniway, Iloilo. Tama sa dibdib ang tinamo ni Police Inspector Christian Lee Nelmida, tubong Tarlac at graduate ng PNPA Batch 2013 na kanyang ikinasawi. Ang nakabaril sa opisyal ay ang tauhan nito na si SPO1 Arnold Lizada na kaagad namang tumakas matapos ang krimen. Sa inisyal na impormasyon, kararating lang ni Inspector Nelmida mula sa lungsod ng Iloilo at kumakain umano ng binaril sa dibdib. Hindi pa matiyak ang motibo sa krimen at nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ang nabaril patay na si Police Inspector Nelmida ay nasangkot sa road rage noong nakaraang Christmas Eve laban sa driver ni dating Iloilo Vice Governor Roberto Obet Armada. Ngunit nagkaayos rin umano ang magkabilang kampo at humingi ng public apology ang pulis. Maliban sa pulis, may isa rin na nabaril patay sa New Year's Eve sa bayan ng Liganes, Iloilo. Samantala, umabot sa 6 na biktima mula Iloilo at Guimaras na pawang mga minor de edad ang isinugod sa Western Visayas Medical Center kagabi matapos naputukan ng firecrackers. Ang 6 na biktima ay nagdagdag sa 10 na naunang na-record simula noong Christmas Eve. Karamihan sa mga ito ay naputukan ng pikulo at kwitis. May isa ring kaso ng stray bullet na naitala sa lungsod ng Iloilo. Ang biktimang si Janet Vista, 31 anyos ng San Jose Haro, Iloilo City, ay tinamaan ng bala sa kaliwang braso at isinugod rin sa ospital. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Ani de la Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Madako naman tayo sa may bahagi ng lalawigan ng Leyte mga kaibigan. Dangdang mga Yolanda survivors nagpalipas na magdamag sa evacuation center dahil sa nagkaroon din ng insidente ng sunog doon. Nasa linyang Bombo Radio Tacloban. Daang-daang mga Yolanda survivors ang nagpalipas ng bagong taon sa mga evacuation centers matapos masunog ang ilang mga kabahayan sa Barangay 56, Perecujon, siyudad ng Tacloban. Ayon sa inisyal na report ng Bureau of Fire Protection na tinatayang abot sa 50 mga kabahayan ang natupok ng apoy. Sa ngayon ay hindi pa nagpapalabas ng opisyal na pamahayag ang BFP kung ano ang naging dahilan ng nasabing sunog, pero pinaniniwalaan na ang nasindihang paputok ang naging dahilan ng sunog. Nagsimula mismo ang apoy matapos magpaputok ang ilang mga residente kasabay sa pagsalubong ng bagong taon. Samantala, hindi namang maiwasang maging emosyonal ng ilang mga biktima, lalo pat ang iba sa kanila ay hindi pa lubusang nakaka-recover mula sa sinapit sa bagyong Yolanda. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. At para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Wang maghakot. At para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa Northern Mindanao mga kaibigan, ilang katao rin ang nabiktima doon ng paputok at meron pang tinamaan ng stray bullet. Nasa linya naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Apat ka tao ang isinugod sa magkaibang pagamutan ng masugatan kaugnay sa ginawang pagsalubong ng bagong taon sa Ilagang Mindanao. Dalawa sa mga biktima ay sina Rinald J. Castino, 10 anyos ng El Salvador City, at Ramonito Rabaga ng Taguluan na nakabase sa Misamis Oriental. Si Castino at Rabaga ay parehong nasabugan ng kanilang hinawakang triangle. Tinamaan rin ng paputok na kwitis ang 22 anyos na si Kim Joy Suave mula sa bayan ng Initaw nitong lalawigan. Isa pang 7 anyos na minor de edad ang napaulat na nasabugan ng firecracker na panandali ang isinugod sa J.R. Borja City Memorial Hospital. Subalit tumanggi muna ang pamunuan ng pagimutan na isa publiko ang pangalan ng biktima. Mayroon ding isang 2 anyos na lalaki ang napaulat na tinamaan ng ligaw na bala. Subalit hindi ito makumpirma ng Taguluan Police Station nitong lalawigan. Kaninang madaling araw rin ay sinugod ang isang lalaki at nasa kritikal na kalagayan ng binaril ng barangay konsihal sa bayan ng Talakag, Bukidnon. Una nang kinilalang biktima na si Michael Suminlao na kasalukuyang nakakonfine sa Northern Mindanao Medical Center. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Mula sa Mindanao, madako naman tayo sa Ilocos Region, mga kaibigan. Kaugnay naman ng pagsagawa rin ng ating pagantabay sa ginawang pagsalubong doon. Nasa linya naman ang Bombo Radyo Lawag. Inoobserbahan ngayon sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital ang isang menor de edad matapos matamaan ng ligaw na bala sa Bacara, Ilocos Norte pagkatapos lamang ang pagsalubong ng bagong taon. Nakilala ang biktima na si Jenna Angelica Galang, 16 anyos at residente ng Barangay Pulangi sa bayan ng Bacara. Nagtamo ang menor de edad ng tama ng bala sa kanyang balikat. Ayon kay Barangay Chairman Casimiro Galisinao, di umano isang kabarangay nila na nagngangalang Randy Agunoy ang nagpaputok ng kanyang baril bilang pagsalubong nito ng bagong taon at maaaring ang biktima. Nang magresponde ang mga pulis ay tumanggi ang suspek na sumama upang maimbestigahan dahil sa kawalan ng warrant of arrest. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Pilipinas, 19 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa lalawigan naman ng Capiz, ilang mga nasabugan din ng paputok ang nagpalipas rin ng magdamag sa ospital. Nasa linya naman ang Bombo Radyo Rojas. Sa ospital na sinalubong ang bagong taon ng mga nasabugan ng paputok sa Capiz. Sa ulat na nakalap ng Bombo Radio, 4 ang naitala na nabiktima ng paputok sa nakalipas na magdamag. Kinilala ang mga ito na sina alias Kenneth, 12 taong gulang ng Barangay Bara, nasugatan sa kamay dahil sa Watusi. Richel Birola ng Baliwagad na nasabugan ng berso sa kamay. Flen Cantor, 18 taong gulang ng Kagay nitong lungsod, nasugatan sa mukha dahil sa pulburan ng triangulo. At alias Totoy, 10 taong gulang ng Tabok, Pontevedra, nasugatan dahil sa pikulo. Sa ngayon, meron ng kabuang 21 ang nabiktima ng paputok sa Capiz at isa sa mga ito ang pinutulan na ng kamay. Ayon sa Provincial Health Office, lumobo ng mahigit 100% ang numero ng mga biktima ng paputok sa 2015 kumpara sa nakaraang 2014. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Roldan Villarreal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Sa bahagi naman ng Sultan Kudarat, mga kaibigan, mga evacuees naman apektado sa nangyaring serye ng pagsalakay ng rebelding BIFF ay sinalubong na rin sa evacuation center itong bagong taon. Nasa linya ang Bombo Radyo Coronadal. Maituturing na malungkot ang pagsalubong ng bagong taon ng mga nagsilikas sa Esperanza Gymnasium na nagmula pa sa Barangay Paitan, Esperanza, Sultan Kudarat dahil sa takot pa rin sa posibleng paglusob ng rebelding Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa kanilang lugar. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay alias Roger, isa sa mga residente na nasabing lugar, mula sa 2,000 ay 1,000 pamilya na lamang ang sumalubong sa bagong taon sa Esperanza Gymnasium dahil ang iba naman sa mga ito ay pumunta din sa kanya-kanyang mga kaanak. Maliban sa malungkot na pagdiriwang ng New Year, masama rin ang loob ng mga ito dahil wala pang natatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Maliban pa sa ipinaabot na relief goods mula sa simbahan at paunti-unting tulong mula sa lokal na gobyerno. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Jan Sonosa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Happy New Year! Salubong sa bagong taon. Bombo Radio and Star FM special coverage.
Dapat tumanong manatilang interes ng tao sa Diyos at huwag itong hayaang mawala. Ito naman ang buod ng New Year's message ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle kasabay ng pagpasok ng taong 2016. Git ng Kardinal, hindi magtatagumpay ang tao sa paghahanap ng interes sa kanyang kapwa kung wala siyang interes sa Diyos. Kaya naman hinimok ni Cardinal Tagle na paalabin pa ng bawat Katoliko ang interes naman sa Diyos at sa kapwa-tao pang magkaroon daw ng makabuluhang bagong taon. Diyan naman sa Bacolod City mga kaibigan, meron ding naitala doon na nangyaring sunog at iba pang mga sitwasyon doon. Nasa linyang Bombo Radio Bacolod. Sinalubong ng sunog ang bagong taon sa lungsod ng Bacolod dahil sa paputok. Dakong launa ng madaling araw nang sumiklab ang apoy sa Aros Apartment sa Barangay 31 dahil sa tumilasik na mga baga mula sa fireworks na tumama sa mga nakastack na boxes sa labas ng building. Mabilis namang naapula ang apoy at hindi na kumalat pa dahil sa pagresponde ng mga kasapi ng Bureau of Fire Protection. Samantala, bago ang bagong taon, isang pulis ang namaril ng kapitbahay nito dahil sa lumang alitan. Sinasabing unang hinagisa ng paputok ni PO3 Christopher Alejano ang biktima si Eliseo Roquillo at nagkaroon ng komosyon hanggang sa nabaril ang biktima sa balikat. Kagad namang nahuli ang pulis na si Alejano. Una rito isang vehicular accident ang nangyari sa Bacolod City, Negros Occidental matapos ng banggaan ng isang tricycle at isang motorsiklo kung saan siyam ang sugatan at isa rito ang nasa critical na kondisyon. Hindi naman nawala ang mga biktima ng paputok na umabot naman sa 8 ang isinugod sa iba't ibang pagamutan sa lungsod ng Bacolod at lalawigan ng Negros Occidental. Karamihan sa mga nabiktima ay ang mga bata na may edad na 9 hanggang 11 taong gulang na naputukan ng 5-star, whistle bomb, candle bomb, kamara at piccolo. May 73 anyos din na lolo na naputulan ng 2 daliri sa kanang kamay matapos naputukan ng 5-star. Dalawa rin ang nagtamo ng minor injuries matapos sumama sa kanilang bahay ang ilang baga mula sa paputok malapit sa kanilang lugar. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lines Antenor Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa bahagi naman ng Tugigaraw, mga kaibigan, lalaki naman na gilingan daw o nagiling ang mga daliri. Pasintabi po dyan sa ating mga kumakain sa mga oras na to. Nasa linya naman ang Bombo Radio Tugigaraw. Ilang oras bago salubungin ang bagong taon, tuluyang naputulan ng kamay ang isang lalaki matapos aksidenteng magiling sa gilingan ng karne dito sa lungsod ng Tugigaraw. Isinugod kagabi sa Cagayan Valley Medical Center ang hindi pinangalanang biktima na bati na hindi napansin ng biktima na naisama na pala ang kanyang kamay sa ginigiling nitong mga karne. Saka lamang nito napansin na nagiling na rin ang kanyang mga daliri nang makita niya na maraming dugo ang lumalabas sa kanyang kamay. Dahil sa matinding pinsala, kinailangan na putulin na maduktor ang kalahati ng kanyang palad upang maiwasan ang impeksyon. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Grace Magsilaw Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Madako naman tayo dyan sa may bahagi ng Davao, mga kaibigan. Taon-taon na lamang ay ipinapatupad nila dito doon yung total ban sa mga paputok, lalo na po yung mga delikadong paputok. At sa halip ay meron silang ginagawang Torotot Festival. Makikamusta tayo sa Davao City sa pamamagitan ng Bombo Radio Davao. Naitala na naman ang zero firecracker incident dito sa lungsod ng Davao ngayong taon. Ito ang resulta sa pinaigding na firecracker ban ng lungsod na nag-udyok sa karamihan na gumamit na lamang ng turuto sa halip na mga paputok. Samantala, humigit kumulang 8 hanggang 10,000 ang nakiisa sa Turuto Festival na idinao sa may San Pedro Town Square dito sa lungsod. Pangatlong taon na ito na isnagawa ng lungsod na bahagi na ng taunang New Year celebration dito sa lungsod ng Davao. Ayon pa kay Leo Villarreal, hepe ng City Information Office ng LGU Davao, na 10,000 turutot ang inihanda ng city government para sa nasabing aktibidad. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Maris Sabado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Balikan ko lamang briefly sa Metro Manila si Bombo Dennis Samito dahil sa report niya kanina may 100 ang sugatan, dahil naman sa paputok. Ngayon naman yung mga nangyaring sunog sa nakalipas ng magdamag. Kumusta ang paglilibot nyo dyan sa NCR, Bombo Dennis?
Isa sa tinutukan ng Bombo Radio Philippines, mga kaibigan, mga kababayan, ay ang ilang malalaking sunog kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Pinakamalaki nga rito ay nangyari sa may bahagi ng Gagalangin sa Tondo, lungsod ng Maynila, kung saan nasa 50 bahay ang natupok at nagdeklara pa ng general alarm bago nagkaroon naman ng pagkontrol bandang alas 6 nitong umaga. At kaugnay nga niyan, dahil nagsimula ito bandang alas 3, kanina pang madaling araw at medyo humupa sa mga sandaling ito, pero may usok pa rin tayong namamataan, ay naobliga na ito mga kalapit na mga lungsod upang magpadala ng kanilang mga fire truck at tumulong dito sa malaking sunog sa Tondo, lungsod ng Maynila. Pero nabigo ang mga fire truck na makapasok dahil napakalit ng iskinita at hindi kasya ang anumang uri ng sasakyan, kaya pinagdugtong-dugtong na lamang nila ang mga hose ng mga fire truck na pumunta rito, pero naging mabagal naman ang pag-apula sa apoy dahil limitado ang tubig na nailalabas dahil malayo pa ang pinanggagalingan ng mga fire truck. Umabot nga yan sa napakalakas na general alarm at may ilang naitalang nasugatan, ngunit nakalikas naman ang karamihan sa ating mga kababayan. 2 sunog itong nangyari sa lungsod ng Maynila, habang meron ding 2 sa lungsod ng Quezon at 30 minuto nakakalipas ay may sumunod ding sunog sa bahagi naman ng Valenzuela City. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang monitoring ng Bureau of Fire Protection dahil may ilan daw na mga kababayan natin na iniipon yung mga pulburang nakuha nila mula dun sa mga paputok na hindi gumana nitong nakalipas na magdamag at sinusunog ngayon. Kaya naman ay posible ring pagmulan ng pagkalat ng apoy, kaya matindi ang paalala ng Bureau of Fire Protection na iwasan ang mga kahalintulad na aktibidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Doon sa Dubai, mga kaibigan, nagkaroon ng panic doon matapos masunog naman ang isang luxury hotel. At may panawagan naman ang Santo Papa ngayong pagpasok ng bagong taon. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan. Nanawagan si Pope Francis na bigyang daan ang mga positibong kwento na makakapagbigay inspirasyon kasabay ng pagpasok ng taong 2016 sa kanyang Triduum Vespers service sa St. Peter's Basilica para salubungin ang bagong taon. Sinabi ng Santo Papa sa kanyang maikling homily na ang taong 2015 ay napuno ng trahedya. Marami anya ang karahasan, patayan at matinding paghihirap ang dinanas ng mga inosenteng sibilyan at maraming refugees ang napilitang umalis sa kanilang bansa. Ngunit marami rin naman anyang good news na makakatulong para tapatan ang mga kwento ng kasamaan, ngunit hindi lamang nabigyang pansin. Apila nito sa media sa buong mundo na huwag hayaang mangibabaw ang mga kwento ng kasamaan. Kinundi na rin ni Pope Francis ang umano'y pagiging gahaman sa kapangyarihan at kaliwatkan ng karahasan sa nagdaang 2015. Hindi rin pinalampas ng Santo Papa ang anyay iskandalo ng political corruption sa lungsod ng Roma. Nasa 4 na 6 na mga bureaucrats, politiko at mobsters ang inaakusahan na ibinubulsa ang pondo ng gobyerno sa Rome. Mamayang hapon ay pangungunahan ni Pope Francis ang misa para sa World Day of Peace ng Simbahang Katolika. Sa kabilang dako, nahaluan ng panik ang ingranding pagsalubong ng Dubai sa 2016 matapos masunog ang 63 palapag na skyscraper ilang minuto bago ang pagsapit ng New Year. Hanggang ngayon patuloy na inaapula ang apoy sa luxury hotel na address downtown Dubai. Ang hotel ay puno ng mga revelers nang masunog dahil ilang metro lang ang layo nito sa iconic landmark na Burj Khalifa, kung saan ginagawa ang fireworks extravaganza para sa pagsalubong ng Dubai sa bagong taon. Pero ayon sa Dubai Police, nailikas ang lahat na tao sa hotel at 16 lamang ang sugatan, ngunit minor injuries lang ang tinamo. Nagsimula ang sunog sa ika-20 palapag ng hotel at mabilis kumalat pataas, pero nakatulong ang internal firefighting system para hindi makapasok ng gusali ang apoy at mailikas ang mga tao. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi sa Dubai, kahit na nasusunog ang hotel, naki-cheer pa rin ang mga revelers at sinaksihan ang makulay na fireworks display sa Burj Khalifa na siyang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,
Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Hanggang ngayon, umaani pa rin ang iba't ibang reaksyon at nakakarami rito ang batikos naman sa maraming fans sa iba't ibang dako ng mundo. Sa nabuo naman na Manny Pacquiao versus sa Timothy Bradley Part 3 na gaganapin naman sa April 9. Ayon sa maraming mga fans at mga boxing analysts, hindi na raw kailangan sana ang naturang laban dahil sa 2 beses naman talaga tinalo ni Manny Pacquiao itong si Timothy Bradley. Sinabi naman ni Bob Arum na pera-pera pa rin dahil sa mas malaki pa rin daw ang kikitain sa laban na Pacman versus Bradley kumpara naman sa ibang makakalaban sana ni Pacman tulad na lamang ni Terence Crawford o kaya si Amir Khan. Samantala si Manny Pacquiao nagpaliwanag din sa Bombo Radio sa kanyang pagpili naman kay Timothy Bradley. Nasa linya ang Bombo Radio, Jensen. Formal nang kinumpirma ni 8th Division World Champion at Sarangani Congressman Manny Pacquiao na nasa pinal na si WBO welterweight champion Timothy Bradley ang kanyang makakalaban sa kanyang retirement fight sa buwan ng Abril nitong taon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Jensen kay Pacquiao, inihayag nitong hindi na bago para sa kanya si Bradley at nakabisado na rin ang mga estilo ng nabanggit na American boxer. Kinakailangan lamang umano ng puspusang paghahanda at training upang maging physically, mentally at spiritually ready para sa naturang laban. Posible namang sa buwan ng Pebrero umano, magsisimula ang training ng Pinoy Ring Icon. Bradley, hindi naman siguro bago na kalaban. Alam natin yung style niya. Ang kailangan natin gawin, magprepara tayo, kailangan ihanda ang sarili, 100% ready tayo mentally, physically, and spiritually. Kailan tayo posible mag-start ng training, sir? Siguro kung by February, pwede na tayo mag-start. It's final na talaga, sir. Wala lang ibang atras na dyan, sir. Final na siguro. Samantala, sinabi rin ni Pacman na mas pabor para sa kanya kung magiging mas agresibo sa ibabaw ng ring si Bradley. Habang kaugnay naman sa paparating na halalan, tiniyak ng fighting solo na hindi magiging hadlang sa kanyang pagsasanay ang paparating na campaign season. So hindi ba hadlang yung kampanya mo? Alam naman ng mga tao siguro yung awareness sa survey, yung awareness naman alam ng tao na tumatakbo ako. And then this is the honor for our country na kailangan nating gampanan kasi kailangan nating i-present yung bansa natin na makilala ulit. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala mga kaibigan, paano kaya sinalubong din ng iba't iba pang mga bansa ang bagong taon at magdetalye naman si Bombo Ermina Garcia. Nabalot ang mundo ng mga liwanag at bonggang fireworks display sa pagsalubong sa taong 2016. Azerbaijan at United Arab Emirates ang mga bansang pinakabagong sinalubong ang bagong taon. Habang ang Australia naman sa Harbour Bridge at Opera House sa Sydney at New Zealand ang dalawa sa pinakaunang bansa na sumalubong sa New Year. Isang laser show at fireworks display ang ginanap sa countdown sa Auckland Sky Tower sa New Zealand na sinabayan ng libu-libong tao. Tuloy naman ang kasiyahan sa pagdiriwang sa Dubai sa kabila ng naganap na sunog sa isang luxury hotel na kalapit lamang sa gusali ng world's tallest building na Burj Khalifa. Nakisabay naman sa pagliwanag sa buong Japan ang Tokyo Tower sa pagpapalabas nito ng mga lobo na sinabayan ng tradisyonal na bell-ringing ceremony. Ang South Korea, China at Singapore naman ang sumalubong sa mga naglalakihan at engranding fireworks at pyrotechnics. Tumagal naman ng ilang minuto ang makulay na fireworks display sa Taipei 101 na nakisabay mag-celebrate ng New Year sa Pilipinas. Tunay na ginastusan din ng gobyerno ng Thailand ang kanilang New Year's Eve countdown na ginanap sa Temple of Dawn sa Bangkok. Pumida naman sa kasiyahan ang mga makasaysayang pyramid sa Cairo, Egypt, kung saan inilawan ang mga higanteng pyramids bilang plano na din ng kanilang gobyerno upang buhayin ang turismo ng bansa. Ilan pa sa mga inaabangang magdiriwang ng New Year's Eve ay ang Amerika, nagaganapin sa Times Square City sa New York mamayang tanghali oras sa Pilipinas. Patuloy na pinahigpit ang seguridad kung saan isang lalaki na ang inaresto ng mga pulis na nagplano umano ng pag-atake sa isang restaurant sa New York na may kinalaman sa grupo ng ISIS. Inaasang milyong tao ang sasaksi sa popular na pagbaba ng 6-ton crystal ball kasama ang pag-ulan ng makukulay na confetti na kanilang tradisyon simula pa 1907. Para sa Bombo Network News, Bombo Ermina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo.
Bombo! Sino kaya ang sinuwerte kagabi sa ginanap naman na PCSO Lotto Draw sa 649? Ang winning number combinations ay number 28, number 33, number 45, number 41, number 15 at number 24. Ulitin natin, 28, 33, 45, 41, 15 at 24. Ang jackpot prize mga kaibigan ay 24.8 million pesos. Wala raw nanalo. Sa 642 naman ang winning number combinations number 20, number 42, number 32, number 1, number 40, number 38. 20, 42, 32, 1, 40 at 38. Ang jackpot prize ay 16.4 million. Wala pong nanalo. Sa 6 digits naman, ang winning number ay 9, number 2, number 9, number 1, number 1 at 0. At sa 3 digits naman ay number 4, number 9, number 5. At sa 2 digits naman ay number 30 at number 22. Samantala, isang malusog na batang babae ang buhay naman na may pinanganak sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa lungsod ng Maynila. Kasabay ng pagpasok ng 2016, nakilala ang New Year baby na si Kashmir, anak ng mag-asawang Welson at Mary Ann Mancilia ng Kawit, Cavite. Sinasabing kalagitnaan pasana ng Enero mga anak si Mary Ann, ngunit sa bisperas pa lamang na bagong taon, sumakit na raw ang tiyan nito kaya din na naman sa naturang pagamutan. Makakatanggap naman ng sari-saring tulong ang New Year baby sa naging tradisyon sa ospital, kabilang narito ang supply ng mga diapers, kumot at iba pang kagamitan ng baby. Sa unofficial tally naman ng Bombo Radio Philippines sa pag-antabay sa pagsalubong ng bagong taon sa iba't ibang dako ng ating bansa, ang DOH mamaya pa pong alas 11 ng umaga. Pero ang Bombo Radio ay sa pagtala, unofficial tally, yung mga sugatan po, Bloody New Year, umabot sa halos 450 mga kaibigan, kasama na ang December 21 at sa nakalipas na magdamag. Pinakamarami pa rin sa Metro Manila mga kaibigan. Outside Metro Manila, ang kabilang sa may mga pinakamarami po yung Pangasinan. Tradition no, talagang marami dyan. Mahigit 30 po sa magdamag. Yung bahagi naman ng Cagayan sa Tugigaraw, yung Iloilo at Bacolod. Kabilang po sa Natalan na marami pong sugatan sa nakalipas naman na magdamag. So ulitin natin, sa unofficial tally ng Bombo Radio Philippines, 450 yung mga sugatan, pero inasahan po mga kaibigan na magpapalabas naman ang official tally talaga ang Department of Health, pero ang Bombo Radio ay nauna na po. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Magpapatupad naman ang buena manong rollback sa laga ng LPG ang mga kumpanya o katulad una rito ang Petron. Ayon sa kanilang abiso, epektibo daw ngayong umaga. Good news ito, 40 o 4 pesos 8 centimos o 80 centimos kada kilogram ang rollback sa cooking gas. Nang hulugan daw aabot sa 52 pesos and 80 centavos ang ibabawas naman sa presyo ng 11 kilograms na regular cylinder tank. Maliban dito, 2 pesos 70 centimos naman kada kilo ang magiging price reduction ng auto LPG. Ang pagbaba ng presyo resulta mano ng pagbaba ng contract price sa pandaigdigang merkado. Samantala mga kaibigan, marami pa rin mga economic analyst ang duda pa rin agad may patupad ng mga bansa sa Asia ang tinaguring ASEAN integration. Ang 10 mga bansa sa Asia ay ginaya ang tulad naman ng Economic o European Union o EU. Layo ng ASEAN integration na magasimula ngayong bagong taon na palakasin pa ang ekonomiya, ang pag-ibayuhin ng commercial trading at makapag-engganyo pa ng maraming investors. Ang pagsama-sama ng economic force ng 10 mga bansa kasama na ang Pilipinas, mga ASEAN countries ay tinawag na milestone. Layon nga nito na magkaroon ng single market para daw makapagkompetensya sa mga higanteng ekonomiya tulad na lamang ng China. Samantala sa Bangko Sentral, ang isang dolyar ay katumbas ng 47 pesos and 16 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman ay 33 pesos 51 centavos, habang Hong Kong dollar ay katumbas yan ng 6 pesos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Sa ating mga listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita mga kaibigan. Una pong edisyon natin ito ng Bombo Network News sa Morning Edition, bagong taon, Enero 1, 2016. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Umabot sa mahigit 100 katao sugatan sa nakalipas na magdamag sa mga paputok po sa Metro Manila. Pinakamatindi ang sugatan po. Isang lasing nang maputukan ang paa, putol ang paa ng apakan ng Goodbye Philippines. 7 mga sunog na itala rin sa Metro Manila, pero may mga sunog rin na itala sa iba't ibang dako ng ating bansa. Isa ng mga police official binaril patay ng kanyang sariling tauhan sa New Year's Eve doon po naman sa Iloilo. Daang-daang mga Yolanda survivors nagpalipas na magdamag sa evacuation center doon naman sa lalawigan ng Leyte dahil naman sa nangyaring sunog.
Mga evacuees naman sa Sultan Kudarat na apektado sa pag-atake naman ng rebelding BIFF. Malungkot na sinalubong naman ang New Year dahil sa mga evacuation center din. Turotot Festival matagumpay idinao sa Davao City. 0 casualty na itala doon sa paggamit naman ng mga paputok. Balita naman sa ibayong dagat ay pagsalubong ng Dubai sa New Year. Binalot daw ng panik matapos masunog ang luxury hotel bago ang fireworks display. Si Pope Francis nanawagan naman na pairalin ang good news ngayong taong 2016. Sa sports balita, si Manny Pacquiao magsisimula na ng training sa buwan ng Pebrero kaugnay sa laban Part 3 kontra sa kampiyon na si Timothy Bradley. Si Pacman ay nagbigay din ng panayam sa Bombo Radio Philippines upang kumpirmahin ang kanyang laban. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, may mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 yan ng umaga at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 ng katanghalian at Bombo Network News alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado ay napapanood rin na mayroong visuals sa pamamagitan po ng ating official website at www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News. Kaya naman i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati nyo pa rin ang kurman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News.